and Happy New Year. Happy Three Kings. Gusto niyo bang pumunta sa langit? Yes? Wag mo na ngayon. May mga mission pa tayo sa buhay. Pero can you imagine a place? Sabihin natin, kung ang langit ay, sabi nga nila, it's not a place, it's a state, no? Can you imagine a place where there is no division? No? No division. There's no discrimination. There's no selfishness. There's no need to find money and work so hard. There's no quarrel. There's no sickness. There's no pain. Can you imagine a place like that? Ang hirap, no? Ang hirap isipin na merong ganong lugar kasi based from our personal day-to-day experience ay eto lahat ang ating nararanasan. Merong sakit, merong manonood ka sa news, ang daming away, ang daming gyera, ang daming taggutom, ang daming may sakit, ang daming problema. And today, the Lord is helping us to project our minds into this place where lahat ng mga problema natin dito sa mundo, it seems like mawawala lahat. Mawawala lahat. Lahat ng mga worries natin, mawawala lahat. At isa ho sa pinakamagandang mawala sa lahat is hindi tayo matanda doon. Walang matanda doon. Kundi lahat ay batang-bata doon. Masaya at malakas tayo lahat doon. Wala tayong mga sakit doon. When the Lord came, as what we've heard from the readings today, the Lord is telling us that in heaven, everybody, lahat tayo, pantay-pantay. We are all brothers and sisters with one Father in heaven. One Father in heaven. And dito sa mundo, in my personal experience, meron na akong glimpse ng gano'n ng konti. When people come to Mass, no? Pag tayo nagsisimba sa simbahan, lahat tayo pantay-pantay. We listen to one word, and that is the Word of God. We eat one bread, and that is the body of Jesus. Lahat tayo pumipila, walang nag-uunahan, no? This is kind of parang the glimpse of heaven ay nararamdaman na natin dito pa lang sa atin sa loob ng simbahan. And I was so privileged that I was able to witness and attend the World Youth Day in Sydney in 2008. Alam mo, yung experience mo doon, lahat ng mga kabataan from all over the world coming together in this one place. And lahat masaya. No? Napakasaya ang mga tao. Sabi nga nila, on that 3 days event, ay yun yung pinakamababang crime na na-record ng mga pulis sa buong Sydney. So when there is a big gathering, when faith is overflowing, makikita mo na ang mga tao is, they don't focus on themselves, but they focus more on other people. Doon umaapaw ang pagkain, doon may masaya ang mga tao, kahit na kay pagod, walang nagagalit. No, walang naiinis. Walang nag-uunahan. Lahat pumipila. Ang sabi ko, ito pala ang sinasabi ng Panginoon na langit, kung saan lahat tayo ay pantay-pantay. And today, my brothers and sisters, these three magi will give us a little understanding of that reality. Kasi itong tatlong haring mago, according to studies and research, ay galing sila ng Arabia. No? Galing sila ng Arabia, papuntang Israel. Alam niyo ba kung gaano kalayo ang Arabia sa Israel? Kapag ikaw ay nag-aeroplano, almost 2 hours ang flight.
So, ibig sabihin, mas malayo pa mula Manila hanggang Davao. No? Kasi ang Davao siguro mga 1 hour and 15 minutes lang. Mas malayo pa. So, ibig sabihin, itong tatlong haring mago na ito, they traveled for a very long time. Kaya nga naman, itong ating Belen ay medyo hindi accurate ng konti. Alam niyo kung bakit hindi accurate? Kasi pagdating ng tatlong haring mago, si baby Jesus ay infant pa, bagong panganak. Pero itong tatlong haring mago, nakita lang nila, nag-start lang silang mag-travel when they saw the star. Eh wala namang eroplano noon. Kailangan nilang sumakay ng kamelyos. Ibig sabihin, they traveled for more than a year bago sila nakarating sa Israel. That's why si Jesus, hindi na siya baby. Medyo malaki na si Jesus. Kaya nga kung mapapansin ninyo, sabi doon sa kapistahan ng Niños Inocentes, sabi ni Haring Herodes, pumunta kayo sa Bethlehem at patayin niyo lahat ng mga batang 2 taon pababa. Ibig sabihin, Jesus was almost 2 years old by that time when the 3 Magi arrived in Jerusalem. So, yun yung gusto ko lang kaya minsan kasi naisip natin, dumating din sila kaagad-agad habang si Jesus ay nandun pa sa manger. Hindi, it took them years to travel to get to Israel. Pero meron pong napakalalim na mensahe ng Diyos sa atin. Unang-una, they know about the King of Israel, the Messiah that will be born in Israel. Ibig sabihin ay sila ay mga, sabihin natin siguro, ibang relihiyon. Ibang relihiyon nila. But they've been following the promptings of the Holy Spirit. They know that someday there will be a star that will guide them to the Messiah. That's why they cross boundaries. No? Yung mga boundaries between Arabs and Israel, kahit bawal yon, sila'y dumaan doon. Just to go to the king. Just to give their gifts to the king. Ibig sabihin, if your intention is to go to God, walang mga boundaries dapat. Kapag ang Diyos ang iyong pinagsisilbihan at gustong makita at gustong magkaroon ng relasyon, hindi rason ang layo. Hindi rin rason yung mga boundaries. Ikaw ang gagawa ng paraan para makarating ka doon. Ikaw rin yung gagawa ng paraan para itong mga boundaries na ito ay mawala sa atin. Alam niyo po, ang dami pong mga boundaries na nagpapahiwalay sa atin. No? Daming boundaries. Social status is a boundary. Education is a boundary. Looks is a boundary. Kulay is a boundary. Dito sa Pilipinas, kapag hindi ka nag-i-English, no? Hindi ka pwedeng sumali dun sa mga nag-i-English. That's a boundary. No? Ang daming mga social boundaries na meron tayo. Pero ang sinasabi nitong tatlong haring mago sa atin, if you really love Jesus, unti-unti in your own heart, remove all those boundaries. Sabi nga nila, instead of building walls that will separate us from one another, build bridges that will connect us to one another. Yun po yung isang napakagandang pagnilayan po natin na itong tatlong haring mago ay hindi lang sila tarang hari na pinagsisilbihan, kundi they traveled so far. Mountains, alam niyo yung kantang, We Three Kings, parang ganon. Tingnan mo yung lyrics nun, merong mountains, may valleys, may oceans, silang dinaayanan, parang lang makarating kay Jesus. And to remove all those boundaries that separates us from one another. And secondly, my brothers and sisters, is napakaganda yung sinabi rin sa ating gospel about the presence of the star. No? Yung star, yung nakikita nating star sa Pilipinas, nakikita rin yan sa Indonesia, sa Malaysia, sa Singapore, sa United States, sa Europe, lahat isang star. No? Isang star. Ibig sabihin, the star
will not divide us, but is the star, is the one that will light upon us as one, bilang iisa. Kaya nga, makikita nyo, meron tayong tala. Isa ho sa mga simbolo ng Pasko ay tala. Kasi ito yung nakita ng mga shepherds, at ito rin yung sinundan ng mga 3 kings to get to Jesus. This bright star. This bright star. Ang sabi ng Panginoon sa ating ngayong umaga, be also a star for other people. Let your life be a light that shines. Because God, when He created you, my brothers and sisters, He puts light into you. Meron niyang liwanag sa buhay natin. At pag tayo'y nakakagawa ng mabuti, mas lalo tayong lumiliwanag. Makikita mo rin sa aura ng tao, kapag isang tao ay masaya, lumiliwanag. Di ba sabi ninyo, ang ganda mo ngayon, ang liwanag ng iyong mukha. Ibig sabihin, yung puso niya, yung isipan niya, magaan. No? Pero pag sinabi nilang, alam mo, ang dilim ng iyong mukha. O kaya, ang bigat ng iyong aura. Ibig sabihin, mabigat ang puso mo, mabigat din ang iyong isipan. So, ang star ng Diyos, ang liwanag ng Diyos, ay nagpapagaan sa ating buhay. No? Nagpapagaan yan. Ngayon, sabihin ba natin, Father, kapag ba meron akong mga problema, ay pwede pa rin magliwanag ang aking star na binigay ng Diyos? Yes. Yes, actually, the more that you should shine. Kasi hindi lamang dahil wala kang problema, dahil nagliliwanag ka, kundi when you experience all the many challenges in life, and you believe that you have a God, then your shine will be brighter. Will be brighter. Kaya, yung star na yan, na tinitingala natin, nung tayo bininyagan, ay pinagkaloob na sa atin ng Panginoon ng liwanag na yan. Kaya ang sinasabi niya, lahat ng binyagan dito sa mundong ibabaw, dapat maging tala tayo. No? Maging tala tayo. Yung bang, pag nakita nila tayo, ang makikita nila sa atin ay liwanag, direksyon, pagmamahal, pagkalinga, pagpapatawad, at pagtanggap. No? That also removes all the boundaries when they experience that from us. Pero kapag ang ating liwanag ay madilim, may mga lalapit sa'yo, pero ang na-attract mo din ay yung mga katulad mo din. No? Na maraming mga hang-up sa buhay, maraming mga boundaries, maraming mga ganito, ganyan. Kaya ang nangyari is, madilim ang iyong liwanag. Madilim. So, that's second. Be a star. No? Hindi naman katulad ni sino bang star natin? Si Vilma Santos ba yan? Ang star ng Oo, siya yung mga star natin. Pero not that kind of star. Ang tinatawag nating star is when God sees you. When He sees your heart. Kasi doon naman tayo huhusgahan ng Panginoon yung ating puso. He will seize your heart at ang makikita niya is maliwanag na puso. Hindi yung pusong madilim, hindi yung pusong punong-puno ng bigat, kundi puso na nagliliwanag. Dahil may pagmamahal dyan, may pagpapatawad, may pagtulong, may pagkalinga. Yun ang pusong gusto ng Panginoon. And if you have that, my brothers and sisters, you will shine. Automatic. Hindi mo yun sinasadya. Hindi mo yan pipiliin. Mararamdaman niya ng ibang mga tao. Alam mo, ang isang taong maliwanag ang kanyang puso at isipan, masarap maging kaibigan. No? Masarap maging kaibigan. Kaya pag marami kayong mga taong nagmamahal sa inyo, ibig sabihin nagliliwanag kayo. Pero kapag ang mga tao ay iniiwasan ka, ibig sabihin medyo madilim ang iyong puso. No? Kaya sabi nga nila, yun daw mga tao sa paligid natin is the mirror of ourselves. Sila yung salamin natin. So, kaya malalaman mo,
mabuti ba akong tao o medyo ako'y taong kailangang merong mga ayusin sa aking buhay? Tingnan mo yung nasa paligid mo. Tingnan mo sila. Pamilya mo, kasambahay mo, driver mo, yung community mo, dito sa simbahan, kung nandito ka, kasama mo sa trabaho. Kapag ikaw yung parang madaling lapitan, masarap kausap, ibig sabihin, mabuti kang tao. Meron kang mabuting kalooban. Pero kapag yung parang hindi ka masyadong pinapansin o kaya kinatatakutan ka, ibig sabihin, medyo may kailangang improve sa iyong relasyon sa Diyos at sa iyong kapwa. So yun po yung pangalawa na dala nitong tatlong haring mago. At makikita natin na meron silang dinala, ano? Ang magus, salitang magus, ay doon galing yung magi, no? Mas malapit siya sa salitang magician. Kumbaga parang ang tanungan doon is, are they really king or magicians? Pero makikita natin sa Old Testament na sinasabing, yes, they are king from the east. Parang kay yung isang reyna, nagpunta rin kay Haring Solomon, no? They are king from the east. So meron silang madala-dala, gold, frankincense, at saka myrrh. Ibig sabihin, ito yung mga precious na mga materials noong panahon na yon. Kaya nga makikita nyo po dito sa simbahan, lalo-lalo na yung mga old churches sa Europe, talagang pagdating mo sa simbahan, lahat ng magaganda nasa simbahan. Merong gold, merong silver. Yung pagkagawa ng kanilang mga simbahan, it will last for a long time. No? Merong 1,000 years old, may 500 years old, kasi talagang binibigay nila yung the best for God. When you love God, you will give Him the best. The best of everything. Hindi yung sobra mo lang, kundi He should be given the best. Kaya nga yung nung unang panahon, di ba, sa mga magsasaka, yung kay Abel at saka Cain, di ba, ang kanilang offering, yung first harvest, or yung first fruits, o yung pinakamatabang guya, pinakamatabang animals, yun ang binibigay sa Panginoon. Kaya, when we come to God, my brothers and sisters, lagi din natin isipin, you should give the best for God. No? Pananamit, no? When you come to the church, give your best dress for God. Magdamit kayo ng maayos para sa pagharap nyo sa Panginoon. No? Kasi God is more than the president. No? God is more than the Pope. God is more than all the peoples and all the monies and all the powers in the world. So, when you come to Him, give Him your best. Katulad nitong tatlong hari, they traveled so far just to give Him the best. The best for Jesus. And God, in His humility and kindness and graciousness, He will bless us as well. At ano yung i-bless sa atin ng Panginoon? Eternal life. Hindi lang money, hindi lang health, hindi lang peace and well-being. Lahat yan may iiwan sa mundo. Ang pinaka-the best na bibigay sa iyo ng Panginoon is eternal life. Yun po yung pinakamaganda na binibigay sa atin ng Diyos na dapat nating pagsikapang maabot.